Okay, so yung next part natin guys is we're going to create yung mismong frame ng game natin. So yun yung pinaka-task natin ngayon. And let me modify muna yung nandito na part. And gagawin natin console-based na text muna dito sa part na to. So let's say sabihin natin game starting. Yan. So for example, meron tayong prompt sa mismong console natin. After nun, ang kakailanganin natin dito is kailangan natin ng library para makapag-create ng frame. So ang gagawin natin, mag-i-import tayo ng tinatawag natin na JavaX. Yan siya. So may option ka na dito. Dot, ilalagay natin yung swing. Dot, tapos yung kailangan natin, which is yung JFrame. So, ngayon, meron tayong library para makapag-create ng mismong frame. Okay? So, after nito, ang gagawin natin, bababa ako, ang gagawin ko is mag-create tayo dito ng game window or yung mismong window or yung frame ng mismong game natin. So, next, again guys, dito, tinawag natin yung JFrame para makapag-create ng window or yung frame na tinatawag natin. So, ang gagawin ko, tatawagin ko siya dito. Oops, sorry. Tatawagin ko siya dito, JFrame. Ayun siya. So, part na siya ng Java natin. Ang gagawin na lang natin, tatawagin natin siya and then magsiset tayo ng variable na hahawak doon sa mismong frame natin. So, ipapangalan natin siya na frame. Yan siya. So, meron kang window ngayon na pangalan ay frame. So, ang gagawin natin, magke-create tayo ng ganun. So, new JFrame. Tapos, sa loob nito, ilalagay natin kung ano yung pangalan ng frame na yon. So, mapapansin nyo, may title. So, dito, let's say, sabihin natin, BSIT game. So, yan ngayon yung pangalan ng mismong frame natin. So, next, syempre, ano pa lang yan? Title and then meron ka palang frame. So, yung next na gagawin natin, lalagyan natin siya ng size. Kung gaano siya kahaba at yung width and height na tinatawag natin. So, before that, let's put yung semicolon dito. Then, after nun, again guys, ang frame natin, ang humahawak sa kanya, is yung mismong frame na capital letter F. So, yun yung variable natin. So, siya yung lalagyan natin ng size ngayon. So, tatawagin natin siya frame. After nyo siyang tinawag, sabihin natin set size. So, maglalagay tayo ng size dito. Yung dimension niya. So, yung width natin will be, sabihin na natin, 640. And then, yung height natin will be 480. So, width and height, mapapansin nyo, meron naman siyang label ngayon. So, ganyan kaganda yung visual code sa Java natin. Meron siyang mga binibigay ng mga guide. Next, since meron ng width and height yung mismong frame natin, tatawagin ulit natin siya, frame, dot. Ang gagawin naman natin guys is lahat ng frame, meron silang minimize, maximize, and close, di ba? So, ang gagawin natin, isi-set natin yung close na yan. Kapag kinlik yung close, magkuklose yung window. And hindi na rin siya magra-run sa background nyo. So, automatic close talaga siya. So, para mangyari yon, sabihin natin, set default. Yan siya. So, set default close operation. So, yan yung gagamitin natin. And then, sa loob niya, tawagin natin yung mismong JFrame natin. JFrame dot exit on close. So, ibig sabihin, kapag kinlik natin yung X, automatic, magko-close yung mismong frame natin. Then, yung next naman, meron tayong frame. Frame, yung variable natin, dot. Isa-set natin na yung mismong frame natin is hindi siya resizable. So, kaya, ang gagawin natin, set resizable. So, false. No? Kasi ayaw natin siyang mag-resize. So, fix lang yung width and height na meron tayo dito.
Then, gagawin natin, tawagin ulit si frame, dot, sabihin natin set location, ito. Hanapin natin yung set location. Wait lang. Ayusin natin. Dot set location. Then, ito, relative to. Ibig sabihin yan, ang gagawin natin kapag rinan natin yung program, ay dito lang sa center, lilitaw yung mismong frame natin. So, open and close, lagay natin null. Okay, and then, after nun, semicolon. Then, next is, gagawin natin yung frame natin, set natin yung visibility niya into true para makikita natin siya kapag rinan natin yung mismong program natin. So, let's say, check natin kung may makikita tayo. So, ito yung unang lilitaw, yung sa console natin. Kapag niran natin yan, then we'll wait. So, yun. So, BSIT game, tignan natin. Game starting, ito yung sa console natin, yung game starting. Tapos, ito naman yung mismong frame nyo. So, sabi ko sa inyo, ang pangalan ng mismong frame ay BSIT game. So, you can modify this. Ngayon, kung mapapansin nyo, hindi siya pwedeng i-resize. Okay, so, naka-false po ito. Ito po yan. Set resizable. Okay? So, hindi yan mare-resize kahit anong gawin natin. Then, pag exit on close, ito siya, yung exit on close. Kapag kinlik natin to, hindi na siya magra-run sa background. So, automatic, magko-close talaga yung mismong frame natin. So, try natin, iset natin yung visible niya into false. Okay? So, i-run natin ulit yung program. Mapapansin nyo dito, lilitaw yung game starting natin. Pero, yan. Yung game starting natin lumitaw, pero wala yung frame natin. Bakit? Yung set visible mo kasi, or yung visibility mo, naka-false siya. So, ibig sabihin, hindi lilitaw talaga yung frame natin. Kaya, yung set visible natin, dapat naka-true po siya palagi. And again, ito ay changeable. Bahala kayo kung ano yung gusto nyong ipangalan. Let's say, for example, Naruto game. Tapos, gusto nyong palitan yung width niya into 900. Yung height naman niya is, sabihin na natin na 700. So, nasa sa inyo naman kung paano nyo i-modify yung mismong program nyo. So, tingnan natin siya ngayon. So, game start, ayan. Lumaki siya, diba? So, compare doon sa una. So, eto guys, mapapansin nyo, palaging nasa center, lumilitaw yung frame natin. Dahil po, dito yan. Set location relative. So, i-erase natin siya. I-run natin yung program. Titignan natin saan lilitaw yung mismong frame natin. Usually, dito na side. Ayan. So, nandito siya. So, kung gusto nyo nakacenter siya palagi, use yung set location relative to. Then, iset nyo siya into null. So, ganyan nagkikreate ng frame sa program ng Java natin. So, madali lang naman siya. Una, you set the size, you set the exit on close, yung resizable niya, true or false ba yan, nasa sa inyo. So, lagay natin true. Then, i-run natin yung program. Okay. So, mapapansin nyo, hindi na siya false kanina. Pwede na siyang i-click ngayon. Yan siya. So, pwede nyo na rin siyang i-resize. Bahala kayo kung paano yung resizable na gusto nyong gawin. No, so, nasa sa inyo naman yan. So, it's either true or false. It's up to you.
kung paano nyo siya gagamitin. Pero ganyan tayo mag-create ng mismong frame or window sa Java game po natin.